papadudod. Hindi lahat ng tao ay pinanganak at tumatanda na makapal ang mukha. Ang ibig ko pong sabihin, yung ibang mataas ang kumpiyansa sa sarili at malakas ang loob. At merong iilan na kasama na ako doon na mahiyain at kung pwede lang iwasang makipag-usap sa tao para sa ikakapanatag ng loob ay gagawin talaga. Lahat ng klase ng pag-iwas. Sa kaso ko ay nagsimula ang pagiging mahiyain ko noong bata pa lamang ako. At mas lumala yon dahil sa pakikitungo at pagkumpronta sa akin ng nanay ko sa ibang tao. Pero bago ko umpisahan, ang kwento ko ay gusto ko munang bumati ng isang maganda at mapagpalang katanghalian sa lahat ng mga kabarangay natin dyan sa Pilipinas. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Ronnie, 28 years old at isang OFW dito sa Japan. Kasama ko rito ang Kuya Dindo ko na kalilipad lang nitong January. Masaya ako kasi magkasama na kami. Nauna kasi ako rito ng 5 taon, bale nag-extend na lamang ako ng kontrata dahil nagustuhan ng employer ko ang serbisyo ko. Isa nga pala akong barista at waiter, ganoon din ang trabaho ng kuya ko. Pareho rin kaming avid listener ng Barangay Love Stories and in fact, siyang nag-recommend sa akin ng programa ninyo noong pandemic. Hopeless romantic kasi yon at mahilig ding makinig ng radyo kaya nagustuhan niya kaagad ang Barangay Love Stories. Sabi ko nga sabay kaming sumulat sa istasyon ninyo para mapakinggan namin ang aming kwento. Paunahan na lamang kung sino ang mapipili. Magsisimula ang lahat noong nasa Pilipinas pa lamang kami 7 taon na ang nakakalipas. 21 anyos ako noon at aminadong may pagkamahiyain. Ako yung tipo ng tao na mas pipiling umupo sa dulong bahagi ng classroom kung saan ay malayo sa mga kaklase ko at hindi masyadong pansinin. Kahit nung elementary pa lamang ako ay malaking pagsubok na talaga sa akin ang pagpasok sa eskwelahan. Kaya tuloy ay hindi rin ako masyadong natuto at madalas ay kulelat sa klase. Bagay na laging kinakainis ng nanay ko, Papa Dudut. Palakol! Oh, palakol na naman! Puro na lang palakol tong mga grado mo, Ronnie! Pasensya na po kayo, Nay. Nung nakaraang grading, humingi ka rin sa akin ng pasensya. Sabi mo, aayusin mo na ang pag-aaral mo. Pero wala namang pinagbago tong mga grado mo, oh! Puro palakol! Ginawa ko naman po yung makakaya ko. Ito na ba yung makakaya mo? Ha? Nay, tama na po. Kahit kailan talaga, napakalabnaw niyang utak mo! Alam nyo naman po na hindi ako matalino pero pinag-aaral nyo pa rin ako. Ayun na nga eh! Hindi ka nga matalino, kaya mas lalong kailangan mo mag-aral! Nay naman ayoko na pong mag-aral. Abay, loko-loko talaga tong batang ito ah! Anong ayaw mo mag-aral eh, maswerte ka nga kasi pinag-aaral kita! Marami dyan mga katulad mo na gustong-gusto mag-aral pero hindi pinag-aaral ng magulang! Di sila na lang po yung pag-aralin. Aray! Hoy ha, sa susunod, hindi lang bato ka makukuha mo! Ingungudgud ko na sa sahig yung mukha mo! Bakit ko sila pag-aaralin? Anak ko ba sila? Nay naman Ikaw nga tigilan mo ako sa kakaganyan mo ha? Baka nakakalimutan mo, hindi ka na bata! Kung nung maliit ka, pinagpapasensyahan kita sa kahinaan ng ulo mo, pues, ibahin mo na ngayon! Ipapaalala ko lang sa'yo na 21 ka na! Matanda ka na, Ronnie! Hindi ko naman po nakakalimutan yung edad ko. Abay di mabuti! Sa edad mong yan, dapat nasa kolehiyo ka na eh! Katulad ng mga kaklase mo noon! Abay, hindi ka ba nahihiya dun sa mga kasabayan mo nung elementary ka? Yung iba doon anak ng mga kaibigan ko, ayun, nasa third year college na ngayon! Tapos ikaw, hindi ko pa alam kung gagraduate ng high school! Ayan na naman po kayo. Kinukumpara nyo na naman po ako sa kanila, Nay. Abay malamang! Kanino kita ikukumpara? Sa kuya mo? Bulakbol din yung hayop na yun eh! Kaya hindi rin nakapagtapos ng kolehiyo! Kaya nga po wag nyo na lang akong ikumpara sa ibang tao. Nakakasama kayo ng loob eh. Ikaw pa talagang may gana
sumama ang loob. Kumusta naman kaya yung loob ko? Yung nararamdaman ko? Kasi kung tatanungin mo ako, gigil na gigil na ako sa'yo ngayon. Ay, ang gusto ko lang naman kasi, ayusin mo ang pag-aaral mo. Ito lang yung kaya ko ipamana sa'yo eh. Wala kaming malaking kayamanan ng tatay ninyo. Kaya nga pagsikapan mo makapagtapos. Ay, sorry po ulit, Nay. Puro ka na lang sorry. Tapos hindi naman kita nakikitaan ng pagbabago. Hindi ko na po alam gagawin ko eh. Hindi ako kasing talino ng mga anak ng kaibigan nyo. Kaya nga lalo mong pagsikapan para maging kasing talino kanila. Parang imposible naman po yun. Malayong malayo na po sila sa akin. Wala akong pakialam. Kung kailangan mo magsikap ng husto para mahabol sila at mapantayan, abay gawin mo. Para naman kahit papano, may pagmalaki na kita sa mga kaibigan ko. Hindi na bago sa akin na ikumpara ng nanay ko sa anak ng mga kumare at kakilala niya. Akala ko lang din ay masasanay na ako pero hindi pa rin pala. Kahit noong maliit pa ako ay lagi na niyang sinasabi sa akin na kasalanan daw ng pagiging mahiyain ko kaya wala akong masyadong natututuhan sa klase. Totoo rin naman kasi imbes na itanong ko sa teacher yung mga bagay na hindi ko maintindihan sa lesson namin ay hindi ko ginagawa. At pinagsasawalang bahala ko na lamang at nahihiya kasi ako. At baka hindi rin ako makabuo ng tamang salita para makapagtanong. Medyo bulol pa ako noon. Natatakot ako na pagtawanan ng mga kaklase ko kaya mas gusto ko na manahimik na lamang. Ayos lang na bumagsak ako kasi gusto ko na tumigil na lamang sa pag-aaral. Pero nairaos ko pa rin naman ang elementary at high school kahit na ayaw ko na talagang pumasok. Kaya lang dahil sa mga bagsak ko ay naging repeater ako o yung bang umuulit ng grade level. Naunahan na tuloy ako ng ibang mga kaklase ko. Sa edad ko noong 21 ay kakatapos ko pa lamang sa high school at nagdadalawang isip akong magkolehiyo. Hindi naman po sa wala akong pangarap sa buhay pero hindi ko nararamdaman sa puso ko na gugustuhin ko pang mag-aral ng 4 na taon o higit pa. Kaya lang natatakot naman akong magtrabaho kaya ano na lamang ang gagawin ko. Sinabi ko yon sa isa sa mga kaklase ko na pinagkakatiwalaan ko. Sinabi niya na sumama ako makipag-inuman sa kanila ng mga pinsan niya para mabawasan daw ang pagiging mahiyain ko. Naisip ko na wala namang mawawala kung sasama ako sa inuman na yon. Kaya naman, nagpunta ako, Papa Dudut. Ay, Santisima! Ano nangyari sa'yo, Ronnie? Bakit ang dami mong pasa sa mukha? Putok pa yung labi mo! Napagtripan lang po, Nay. Napagtripan? Sandali, lasing ka ba? Nakainom lang po. Ay, Ronnie! Nay, bakit po bang ingay nyo? Tumahimik ka nga dyan! Tulungan mo na lang ako rito! Ibangon mo yung kapatid mo at iupo mo sa bangko! Dalian mo! Ano ba kasing ginawa mo sa sarili mong tukmul ka? Oh, ikaw pala, Kuya Dindo. Kadiri! Kailan ka pa natutong uminom? Halika na, bumangon ka dyan. Aray naman. Parang mababali braso ko sa hila mo eh. Mababali talaga kasi loko-loko ka. Sumandal ka nga, Ronnie! Patingin ako ng mga sugat at pasamo sa mukha! Kumuha ka nga doon ng pamunas at alcohol para sa kapatid mo! Antok na po ako, Nay. Kumuha ka na! Sabi ko nga po, Ano ba kasing ginawa mo sa sarili mo, Ronnie? Kailan ka pa natutong uminom? Kanina lang po. Ganito pala pakiramdam paglasing. Para kang lumulutang sa ulap. makakakita ka pa ng mga bituin pag dinagdagan ko amats mo sa suntok ko. Akin na! Umayos ka, Ronnie! Gagamutin natin yung mga sugat mo! Daan-daan naman po. Kahit dahan-dahanin ko yan, masakit pa rin yan! Ay, grabe! Ano ba naman itong ginawa mo sa sarili mo? Uminom ka na nga, nagpabugbog ka pa! At hindi ka man lang lumaban, no? Kitang-kita na walang kagalos-galos kamao mo. Ibig sabihin,
Hinayaan mo lang sila na gawing punching bag yung mukha mo. Kahit kailan duwag ka talaga at lampa. Pwede ba tumigil ka na nga dyan, Dindo? Ano bang gusto mo? Gayahin ng kapatid mo ang pagiging basagulero mo? Basagulero man po ako, at least hindi ako umuuwing bugbog sarado. Hirap kasi diyan kay Ronnie, pinalaki niyong babakla-bakla. Wala akong anak na bakla! Hindi kaya ako bakla, kuya. Ah, talaga? Sige nga, patunayan mo. Suntukin mo ako, dali. Ano bang pinagsasasabi mo, Dindo? Chill lang kayo, Nay. Tuturuan ko lang kung paano manuntok tong anak mo. O ano? Tumayo ka na dyan, dali. Suntukin mo na ako. Suntok lang ha. Dapat di ka gagante, kuya. Oo naman. Sige na, suntok na. Yan dapat sa'yo. Halikan mo sahig. Napaka-uto-uto mo kasi eh. Ayan tuloy, natumba ka na naman sa sahig. Ayos lang naman siya, Nay. Anong ayos lang siya eh, parang hindi nga gumagalaw tong kapatid mo. Baka nakatulog na sa kalasingan. Hayaan nyo na siya dyan. Dyan sa sahig na babagay yung mga katulad niya nalalampa-lampa. First time ko lang malasing at masasabi kong masarap din pala sa pakiramdam. Kaya lang ay first time ko ring nabugbog dahil masyado raw akong perwisyo pag napasukan na ng alak ang sistema ko. Simula noon ay hindi ko na ulit ginustong uminom ng alak lalo na at hindi pa rin mawala-wala sa isipan ko ang lahat ng mga masasakit na salita na sinabi sa akin ng nanay at ng kuya ko. Tapos masasakit pa rin yung bukol ko sa ulo mula sa dagok ni Kuya Dindo. Kaya naman nagtanim ako ng matinding sama ng loob sa pamilya ko noong nahimasmasan ako. Kasi hindi naman ganon yung ibang mag-anak. Mabait yung nanay nila at magkakasundo sila ng mga kapatid nila. Oo, nag-aaway paminsan-minsan papadudot pero hindi naman ganon kasakit magsalita o namimisikal. Naisip ko tuloy na sana'y hindi na lamang ako pinanganak sa pamilya namin. Kung ganon lang din nila akong tratratuhin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot kung meron man akong kakampi sa pamilya namin, yon ay ang tatay namin. Bale, 3 pala kaming magkakapatid, ako ang bunso at bukod kay Kuya Dindo, ay meron pa akong ate na hindi na namin kasama sa bahay noong mga panahong yon. Namatay ang tatay namin noong nakuryente siya habang may binubutingting na kable sa bahay namin. Doon aksidente niyang nahawakan yung live wire kaya nalapnos ang katawan niya. Naisugod pa siya sa ospital at nabuhay ng 3 araw bago namatay. 15 years old pa lamang ako noon. 20 naman si Ate Charmaine at 21 naman si Kuya Dindo. Lahat kami nag-aaral pa kaya si nanay na lamang ang kumayod para masustentuhan ang pangangailangan namin. Bale meron silang negosyong isdaan ni tatay sa palengke ng Quezon City. Kaya lang ay hindi na nakagraduate si Kuya Dindo sa kolehiyo dahil sa pagbubulakbol. Basta gulero din siya at madalas ay masangkot sa kaliwat ka ng mga gulo. Pero nagbago na siya noong isang beses siyang na-detain dahil sa pag-aamok ng lasing. Doon naranasan niyang mabugbog na mga inmates kaya tumino siya paglabas niya. Nagtrabaho na lamang siya pero palipat-lipat naman dahil hindi rin siya nagtatagal. Reklamador din kasi siya at walang tiyaga sa trabaho. Si Ate Charmaine naman ay nabuntis bago ang araw ng graduation niya sa kolehiyo. Kaya labis din ang pagkadismaya ni nanay sa kanya at bagaman nakagraduate naman siya ay nagkaroon pa rin sila ng matinding away dahilan para umalis si ate sa bahay namin at manirahan kasama ang tatay ng pamangkin ko. Buti na lamang at dumadalaw pa rin siya sa bahay kaya nakakapag-usap pa rin kami, Papa Dudut. Kumusta ka naman, Ronnie? Okay lang naman ako, ate. Ikaw, kumusta? Ayos lang din. Balita ko nalasing ka raw at nabugbog ng isang gabi ah. Ano ba kasing nangyari? Hindi ka naman umiinom. Niyaya kasi ako ng dati kong kaklase na uminom. Sabi niya, para mawala raw hiya ako. Kaya ipapakilala niya ako sa mga pinsan niya. Sa isip ko, wala naman sigurong masama kasi nga gusto ko na rin alisin yung pagiging mahihain ko. Kaso naparami inom ko at
Medyo naging pasaway ako sa kanila. Kaya siguro napikon yung iba niyang pinsan at nabugbog na ako. Pero mali pa rin yun. Paano na lang kung napuruhan ka tapos nagkaroon ka ng malalang injury, hindi lang natin alam. Naku, idedemanda ko yung dati mong kaklase at mga pinsan niya na yon. Wag na ate, abala lang yan eh. Saka ayos lang ako. Ayos ba yan eh? Itim na itim pa yung bukol mo sa noo. Huwag mo sabihin pati yan kagagawa nila, anak ko naman talaga. Hindi naman nila to kasalanan. Kasalanan to ng pagiging lampa ko. Doon na rin ako sa sahig nakatulog. Kaya galit na galit sa akin si nanay. May bukol pa nga ako sa ulo bukod dito sa noo. Talaga? Hawak nga. Sakit ate. Gosh, ang laki. Ang natatandaan ko kasi, hinamon niya ako na suntukin ko siya. Mali ko lang, pinatulan ko. Kaya ito na pala ako. Siya yung mali. Kasi bakit ka pa niya kailangang hamunin na suntukin siya? Kasi di raw ako gumanti nung binugbog ako. Kaya tinawag niya akong babakla-bakla. Pero ganun naman talaga si kuya, di ba? Basagulero na mayabang. Oo, pero hindi pa rin tama yung ginawa niya. Imbis na yung mga pasamo na lang sa mukha ang intindihin mo, iisipin mo pa yung mga bukol mo. Kawawa ka naman. Okay lang naman ako. Malayo to sa bituka. Oo nga, pero mas malapit yan sa utak. Ano sinabi ni nanay? Wala, bukod sa pinagalitan ako kinabukasan nung naimasmasan na ako. Ang kapal daw ng mukha ko kasi nakuha ko pang uminom at makipag-away. Ay, naiintindihan ko naman yung galit niya kasi baka nadala na rin siya sa mga pinagagagawa ni kuya nun. Pero nasaktan pa rin ako. Masakit naman talaga magsalita si nanay kahit nung nandito pa ako kung ano-ano rin ang sinabi niya sa akin dahil lang nabuntis ako bago makagraduate. Pati sa anak ko na nasa tiyan ko pa noon may sinabi na rin siya. Akala mo hindi niya apo yung batang pinagsasalitaan niya na masama. Bakit kaya ganun si nanay, no? Hindi siya katulad nung ibang nanay ng mga kakilala ko. Mabait kasi mga nanay nila tapos may naon magsalita. Iba-iba naman ang mga nanay pero sana magbago na nanay natin. Maiba tayo. Ngayong graduate ka na sa high school, anong kurso ang plano mong kunin sa college? Sa totoo lang, ayoko na talaga mag-college, ate. Ha? Bakit? Para kasing hindi ko rin kakayanin. Saka, baka mag-aksay lang ng pera si nanay sa pagpapaaral niya sa akin. Tapos, isumbat niya lang yun. Kung hindi ka na mag-aaral, ibig sabihin magtatrabaho ka na lang? Yun nga ang problema. Di ko rin alam kung kaya ko magtrabaho kasi nahihiya ako, ate. Nako, kailangan mong alisin yung pagiging mahiyain mo kasi baka maraming oportunidad ang masayang dahil pinalagpas mo lang. Kaya nga. Pero sa ngayon, di ko pa talaga alam anong plano ko. Naguguluhan pa ako. Papadudot mabait si Ate Charmaine, bukod kay tatay, siya na lamang yung kakampi ko sa bahay namin. Kaya nga laking lungkot ko nang umalis siya sa bahay dahil alam ko na ang magiging buhay ko kasama sina kuya at nanay. Pero tinapangan ko pa rin at tinatagan ang kalooban ko dahil pamilya ko pa rin sila. At wala rin naman akong pupuntahan sakaling umalis ako sa bahay namin. Alam ko na hindi na talaga makakatulong sa akin ang pagiging mahiyain ko. Kaya nga ginusto ko rin naman na tuluyan ng alisin sa pagkatao ko ito. At masaya ako dahil nasabi ko lahat ng gumugulo at naglalaro sa isipan ko noong minsang bumisita sa bahay ang ate ko. Sa totoo lang ay hanga ako kay Ate Charmaine dahil nilakasan niya ang kanyang kalooban na magsimula ulit matapos niyang mabuntis. Hindi man niya nagamit yung kursong tinapos niya, kahit paano'y kumikita naman siya ng pera dahil madiskarte siya. At yon ay sa pamamagitan ng pagbebenta ng iba't ibang produktong online gaya ng makeup, dishwashing liquid, damit at gadgets. Tulong na rin daw niya yon sa mister niya na siyang nagtatrabaho para sa pamilya nila. Kapag may sobra sa kinikita niya ay bumibili siya ng mga groceries para naman sa bahay. Kaya siguro unti-unti ay nakuha rin niya ang loob ni nanay pero kapag nakatalikod naman siya, ay pinagsasalitaan pa rin siya ng masama ng nanay namin. Kung minsan ay chinichismis pa nga siya ni nanay sa mga kapitbahay. Inis nga ako sa ugaling yon ni nanay pero akala ko ay siya lang yung kilala kong chismosa sa bahay namin, pero meron pa pala.
Sinabi niya talaga yun, Dindo? Oo, Nay. Dinig na dinig ng dalawang tenga ko. Aba, naghanap pa talaga siya ng kakampi kay Charmaine, ha? O, Nay. Ayan na yung magaling yung anak. Hoy, Ronnie! Halika nga rito. Bakit po, Nay? Yumuko ka ng kaunti. Po? Yumuko ka ng kaunti, sabi eh! Ang tangkad mo, hindi kita abot! Sige po. Ayan po. Yan ang Aray dapat ko, sa'yo! Nay! Ayos ah. Solid yun, Nay. Tumigil ka dyan! Baka ikaw ang sunod kong batukan! Bakit naman ako nadamay bigla? Ay, mabuti pa, eskapo na ako. Mamaya mabatukan pa ako. Bakit nyo naman po ako binatukan? Nagtatanong ka pa talaga? Hindi ko naman alam yung rason nyo. Nalaman ko lang naman na ayaw mo na palang magkolehiyo! Kanino nyo po nalaman? Sa Kuya Dindo mo! Narinig daw niya yung pag-uusap niyo ng ate mo nung nakaraan. Tapos ikinuwento niya sa akin. Akala ko sinanay lang tong chismosa sa bahay. Chismoso rin pala tong si kuya. Hoy! Narinig ko yun, ha? Sorry po, Nay. Huwag mo ang iniiba ang usapan! Hindi ko naman po iniiba yung usapan. Wala lang po ako masabi. Ibig sabihin, totoo nga yung sinabi ng kuya mo? Na ayaw mo na magkolehiyo? Opo, Ay, linti ka talagang bata ka! hindi na po ako bata, Nay. Hindi na nga! Pero para ka pa rin bata kung mag-isip. Tumutulad ka na naman sa ibang mga kabataan na laki na nga sa hirap, batugan pa! Iginapang para makapagtapos, ayaw namang mag-aral! Ang kakapal naman ang mukha ninyo! Hindi ko na po kasi nakikita yung sarili ko na makakagraduate sa college. Saka di ko rin po alam kung anong kurso ang kukunin ko. Baka bumagsak lang ako sa mga subject kasi di ko kayanin. Tapos magagalit lang po kayo sa akin. Alam nga namang matuwa ako at ipagmalaki kita, no? Responsibilidad mo ang mag-aral ng mabuti. Malamang magagalit talaga ako sa'yo. Kaya nga ayoko na lang po mag-aral. O ano na lang ang gagawin mo ngayon? Hindi ko pa rin po alam. Kita mo na? Ni wala kang kaplano-plano sa buhay mo? Huwag mong sabihin na tatambay ka lang dito sa bahay maghapon. Aba naman, mahiya ka naman sa akin, Ronnie. Ako ito nagpapakahirap magtrabaho dun sa palengke para lang mabuhay kayo, tapos gaganyanin niyo lang ako? Pinag-aaral tapos ayaw mag-aral. Ibang klase rin talagang takbo ng utak mo eh, ano? Susubukan ko pong maghanap na lang ng trabaho, Nay. Abay, dapat lang. Kung hindi, makakatikim ka sa akin ng sermon at talak araw-araw kapag nakita kitang nandito lang sa bahay. Pasensya na po talaga kayo. Kung ganito lang akong klaseng anak. Hindi ko rin naman po ito ginusto. Alam mo, kung pwede lang makipagpalit ng anak sa iba, nako, matagal ko nang ginawa. Ayusin mo yung buhay mo, ha? Huwag mo nang dagdagan ng pagiging sakit sa ulo. Napakawalang kwenta mo kasi. Niwala ka sa kalingkingan ng anak ng mga kaibigan ko. Nakakainis lang kasi nagkaroon ako ng anak na mahina at mahiyain na katulad mo. Papadudot dahil sa pangchichismis sa akin ni Kuya Dindo kay nanay ay hindi na ako nagkaroon ng tamang panahon. Naiproseso sa utak ko kung paano ko sasabihin at ipaliwanag sa kanila na ayoko nang magkolehiyo. Hindi naman masama ang intensyon ko dahil alam ko sa sarili ko na baka hindi ko rin kayanin yon. Sapat na yung nakakabasa ako, nakakasulat at nakakapagbilang. Kahit naman paano ay nakakaintindi ako sa basic English, kaya hindi ko na kailangang magpakadalubhasa sa ibang propesyon. Sa totoo lang ay hindi pa ako sigurado sa plano kong gawin sakaling hindi na ako pumasok sa eskwelahan sa darating na pasukan. Balak kong saka na lang yung isipin kapag nasabi ko na kay nanay ang plano kong paghinto sa pag-aaral. Pero dahil sa pagiging bida-bida ni kuya ay nagkagulo na naman sa bahay namin at minasama na naman ng nanay ko ang naiisip ko. Ang sakit-sakit sa bihang walang kwentang anak. Makasarili at hindi marunong tumanaw ng utang na loob sa mga magulang na nagpaaral sa amin. Lahat ng mga masasakit na salitang yon ay naipon sa dibdib ko at pakiramdam ko ay gusto ko nang sumabog at gusto ko nang magwala ng mga panahong yon sa sobrang sama ng loob at sa sobrang sakit ng pinagdaraanan ko.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot pinanindigan ko ang desisyon kong wag nang mag-aral. Doon ko na rin sinimulang maghanap ng pwedeng mapasukang trabaho para kahit papaano ay kumita ako ng pera. Walang tigil na rin kasi ang pagpaparinig sa akin ni nanay na kung hindi ako mag-aaral ay maghanap buhay na lamang daw ako. Para naman may silbi ako. Pero natagalan pa rin akong makahanap ng trabaho dahil sa pagiging mahiyain ko. Sa awa naman ng Diyos ay nakapasok ako bilang tagaluto ng burger sa isang 24/7 burger shop sa lugar namin. Challenge talaga sa akin ang kumausap ng customer pero nahasa naman noon ang kakayahan ko at nawala ang pagiging mahiyain ko. Nagkaroon ako ng kumpiyansa sa sarili ko at kaunting tapang sa dibdib. Mula nung maramdaman ko yon sa kaloob-looban ko ay nagkaroon ako ng katiting na pag-asa na baka pwede akong mangarap at sumubok ng mas malaking bagay para sa sarili ko. Mahal ko naman ang ginagawa ko ng mga panahon na yon pero ayokong magluto at magbenta ng hamburger hanggang tumanda ako. Bukod doon, ang baba ng sweldo dahilan para lagi pa rin magreklamo at magbunganga sa akin ang nanay namin, Papa Dudut. Nay, ito na po yung sweldo ko. Oh, ano ko to 1,000? Pandagdag po, pambili ng bigas. Sa lakas niyong kumain ng kuya mo, kulang na kulang pa tong 1,000 mo. Dagdagan mo ito. Sorry po, kasi yan na lang yung natira. At saan naman napunta yung iba mong sinweldo? Sa ipon ko po. Aba, talagang nakuha mo pang mag-ipon? Kakarampot na nga lang ang kinikita mo. Dapat binibigay mo sa akin lahat para naman mapakinabangan. Kita ko naman po yun. Saka nagbigay naman po ko. Oo nga, ang kaso hindi ka nakakaintindi eh. Kulang nga itong 1,000. Kung bakit kasi hanggang ngayon, nagtsatsaga ka pa dun sa trabaho yun, napakababa ng sweldo. Pangarap yata ni Ronnie magtinda at gumawa ng hamburger hanggang mamatay siya eh. Pwede ba kuya? Huwag mo nang pakialaman yung trabaho ko. Ikaw nga walang permanenteng trabaho. Palagi kang lumilipat kasi wala kang tiyaga. Aba, ako pa talaga sinabihin itong walang tiyaga. May punto rin naman ang kapatid mo ah. Pati ba naman ikaw, Nay? Kampi ka sa tukmol na yan? Para po sa kaalaman nyo, hindi ko pangarap magtinda at gumawa ng hamburger habang buhay. Kaya nga po ako nag-iipon kasi pag may naisip na akong gusto kong gawin, meron akong magagamit na pera. Ano ba kasi yung gusto mong gawin? Magnegosyo? Yun ba ang balak mo? Si Ronnie? Magnenegosyo? Sa bobo niyang yan? Baka malugi siya agad pag nagkataon, Nay. Sobra ka naman magsalita, kuya. Totoo naman ang sinasabi ng kuya mo eh. Anong alam mo sa pagnenegosyo? Hindi ka nga nakapag-aral. Kasalanan mo naman kasi pinag-aaral kita pero ayaw mo. Oh, tingnan mo ang sarili mo ngayon. Hamak na taga-benta lang ng hamburger. Marangal naman po tong trabaho na to. Hindi po ako nagnanakaw o nanlalamang ng kapwa. Kahit na ano pang sabihin mo, pang walang pinag-aralan lang ang trabahong yan. Ang laking pera yung sinayang ko sa pagpapaaral sa inyo. Wala rin pala akong mapapala. Itong kuya mo, laging nawawala ng trabaho. Ultimo pang yosi, sa akin hinihingi. Yung ate mo naman, nakagraduate nga, pero nagkaanak at nag-asawa naman agad. Tapos ikaw, ayaw mong mag-aral at mas gusto mo na lang magluto ng hamburger. Diyos me, wala ba talaga kayong pangarap sa buhay? Wala na bang pwedeng itaas yung mga pangarap nyo? Katulad ng iba nyong kaedad dito sa barangay natin? Meron naman po, Nay. Kaya lang hindi po kami katulad ng ibang kaedaran namin. Kung sila, alam nila agad ang gusto nila sa buhay, kami hindi po ganun. Medyo nahihirapan po kaming alamin yung gusto namin. Tapos, imbis na tulungan nyo kami, unawain at gabayan, kayo pa yung nangunguna sa pagpuna sa amin. Opo, wala pa kaming may pagmamalaki sa inyo sa ngayon. Pero meron naman kaming pangarap at gusto sa buhay. Di ba, kuya? Ha? Oo, meron naman talaga. Alam ko na gustong-gusto mong makabili ng motor na may sidecar para ikaw na maghahatid sundo kay nanay sa palengke. Pero dahil nga papalit-palit ka ng trabaho,
wala kang ipon. Sakit mo naman magsalita. Totoo naman eh. Oo na. Totoo ba yon? Ha? Dindo? Opo, Nay. Kaya sana, wag niyo na po kaming ikumpara sa iba, Nay. Kahit po yung wag niyo na lang kami pagsalitaan ng masama at hindi maganda. Ayos na kung hindi niyo rin naman po kami kayang suportahan. Masakit po kasi sa amin yun. Lalo na sa inyo pa mismo nang galing. Papadudot, ayoko naman sanang pagsalitaan ng ganon si nanay pero sobrang bigat na kasi ng kalooban ko. Para kung bomba na sasabog na lamang anumang sandali. Pero sa totoo lang ay gulat na gulat ako sa sarili ko dahil nagawa kong masabi ang nilalaman ng isipan ko at manindigan sa bagay na gusto ko at pati si Kuya Dindo ay napasang-ayon sa akin. Pero hindi ako proud na nasagot ko si nanay at napagsalitaan siya ng hindi maganda. Kaya nga ginawa ko pa rin ang makakaya ko para ipaunawa sa kanya ang gusto kong sabihin. Dahil ang huling bagay na gusto kong mangyari sa akin ay maging katulad niya. Yung bang madaling madaig ng emosyon kaya hindi napag-iisipan ng mabuti ang sasabihin at kadalasan ay nakapagsasalita ng masakit. Mahiyain lamang ako at walang tiwala sa sarili pero hindi ako bastos na anak. Kaya nga nagsorry pa rin ako kay nanay noong sumunod na araw. Pero tinalakan niya lamang ako at hindi man lang humingi ng patawad sa mga sinabi niya. Naisip ko na ayaw niya lang talagang ibaba ang pride niya. Dahil para sa kanya ay siya ang nanay, siya ang dapat na masunod. At siya lang ang laging tama. At bilang tipo ng tao na hindi mahilig makipagtalo o makipagpataasan ng ihi, hindi na lamang ako sumagot. Doon ako mas lalong nagsikap sa ginawa ko habang patuloy na nangangarap na balang araw ay aasenso kami sa buhay. Isang araw ay niyaya ako ng dati kong katrabaho at kaibigan sa burger shop kung gusto ko raw ba siyang samahan na kumuha ng short-term course tungkol sa food and beverages. Nagka-interes ako, kaya hindi na ako nagdalawang isip na mag-enroll din, papadudot. Nako, malapit ka nang gumraduate sa kinuha mong short-term course. Sobrang proud ako sa'yo, Ronnie. Oo nga ate, excited na ako. Salamat kasi lagi mo akong sinusuportahan. Nung una kasi, aminado ako na paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko kung kaya ko ba talagang pangatawanan yung pag-e-enroll ko. Pero dahil nga sinuportahan mo ako, tinuloy-tuloy ko na rin. Siyempre maganda tong kurso mo eh. Maraming oportunidad ang pwedeng magbukas. Nakakatuwa kasi nakita ko rin na gustong-gusto mo yung ginagawa mo kaya sinusuportahan na kita. Masaya ako na meron kang isang bagay na pinipursue. Ako rin ate. Iba pala sa pakiramdam kapag masaya ka at gusto mo yung ginagawa mo. Yun bang lagi kang excited na gawin yun? Masaya naman ako sa pagtitinda at paggawa ng hamburger pero mas masaya ako sa pinag-aaralan ko ngayon. Alam ko naman yun, kaya nga natutuwa ako sa'yo kasi sa wakas, nahanap mo na yung isang bagay na gustong-gusto mong gawin. Sinong mag-aakala na huling beses tayong nag-usap eh, wala ka pang kaplano-plano sa buhay. Pero ngayon, tingnan mo naman, marami ka nang na-overcome. Mahihain pa rin ako pero masasabi kong kumakapal-kapal na yung mukha ko ng kaunti. Ituloy mo lang yan, napapractice naman yan eh. Galing mo nga kasi sa loob lang ng maiksing panahon, malaki agad improvement mo. Di na ikaw yung dating Ronnie na takot kumausap ng tao. Salamat uli ate sa paniniwala at pagtitiwala sa akin. Walang anuman. Basta tandaan mo, gawin mo lahat ng makakaya mo para mapaunlad mo yung sarili mo. Sa kahit na anong bagay pa yan, basta hindi masama o iligal, asahan mo yung suporta ko. Pero, kumusta naman sa bahay? Si nanay? Okay lang naman sila. Si nanay ganun pa rin. May pagkataklesa at maingay pa rin. Pero nabawasan na kahit paano yung pagiging mapanumbat at pagkukumpara niya sa atin sa iba. Lalo na nung nasabi ko yung sama ng loob ko sa kanya. Nabalitaan ko nga yun kay kuya. Kahit kailan talaga, napaka-chismoso ni kuya. Hayaan mo na. Galing mo nga eh. Tsaka sabi niya,
Napabilib daw siya sa'yo dahil nasabi mo yon kay nanay. Tapos bigla raw siyang na-inspire. Naks, inspirational na pala ako? Oo naman. Hindi mo lang alam pero malaki na pala natutulong mo sa isang tao para mabago yung pananaw niya sa buhay at lalong magsikap na tuparin yung mga pangarap nila. Ganon din kasi yung ginawa mo sa akin eh. Na-inspire mo ako na sumubok pa ng isang bagay. Kung ganun, itutuloy mo na talaga pag-enroll mo sa baking class? Oo, suportado rin naman ako ng mister ko. Tsaka para magamit ko rin yung kursong natapos ko. Good luck sa'yo ate. Naniniwala ako sa kakayahan mo kasi magaling ka. Naniniwala rin ako sa kakayahan mo, Ronnie. Kaya sana huwag kang susuko ah. Huwag kang hihinto sa pangangarap. Oo, hindi. At kahit na saan man ako dalhin ng pangarap ko, lagi kong tatandaan mga sinabi mo. O siya, magmerienda muna tayo sa kusina bago tayo magkaiyakan dito. Gumawa ako ng yema cake. Pagdala ka na rin sa bahay. Paborito ni nanay yung yema cake mo. Lagi niyang binibida sa mga kapitbahay. Talaga? Mukhang nagbago na nga si nanay ah. Maganda-ganda na yung sinasabi eh. Oo nga no, sana magtuloy-tuloy na. Mismo! Papadudot makapangyarihan ang mga salita at pwede itong makasugat ng damdamin lalo na kung hindi maganda ang ating sasabihin. At malaki rin ang epekto nito sa mga kabataan na nagsisimula pa lamang sa buhay. Kaya nga importante na sa bahay pa lang dapat itanim na ng mga magulang ang mga mabubuting salita sa isipan ng mga anak nila upang hindi sila lumaking mahina ang loob at walang kumpiyansa sa sarili. Yun kasi ang natutuhan ng ating sender mula sa karanasan niya na ibinahagi sa ating programa. Sa kasalukuyan ay masaya kami papadudot na nakakatulong na kami sa nanay namin kahit na hindi kami katulad ng ibang anak na mga kakilala niya. Ay proud na sa amin si nanay dahil unti-unti na naming natutupad lahat ng mga pangarap namin. Nagkapatawaran na rin pala kami ni nanay bago ako umalis noon sa Pilipinas. Ayoko na kasing magbaon ng sama ng loob. Gusto ko na lang ng peace of mind. Masaya naman ako dahil nakikita kong nagbago na nga itong si nanay. Mabuti na lang talaga at nilakasan ko ang loob ko na magsalita noon upang malaman din niya ang nilalaman ng puso ko. Wala naman akong masamang intensyon dahil mahal ko ang nanay ko. Pangarap kong mabigyan siya ng maginhawang buhay na alam kong deserve niya. Matapos ang mga sakripisyo niya para sa aming magkakapatid noong maaga kaming iwan ni tatay. Kaya nga gagawin ko ang lahat at magsisikap ako para magkatotoo ang mga pangarap ko. Hanggang dito na lamang po papadudot ang sulat ko at sana po ay mapili po ninyong i-ere sa programa ninyong Barangay Love Stories. Maraming salamat po at sana ay marami akong na-inspire sa aking kwento. God bless po sa inyong istasyon and more power. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Ronnie. Dear Papa Dudut, hindi lahat ng tao ay binibiyayaang magkaroon ng kapatid. At isa na po ako doon. Pero hindi naman ako nagtampo sa mga magulang ko dahil naiintindihan ko ang sitwasyon na pinagdadaanan nila. Magkaanak lamang noong araw. Rainbow baby kasi ako at ang ibig sabihin ay meron ng pinagbuntis ang mama ko bago ako, ngunit sa kasamaang palad ay hindi man lamang nila yon nasilayan dahil maagang kinuha sa kanila. Simula noon ay matagal bago sila sumubok na magkaanak muli ni Papa, kaya nang dumating ako sa buhay nila ay masayang-masaya sila at nagpapasalamat ng husto sa Diyos. Bago ko po ipagpatuloy ang pagkukwento ko sa buhay ko ay pabati muna ng isang maganda at mapayapang katanghalian sa inyo at sa ating mga kabarangay. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Krishna. 33 years old, taga Muntinlupa City at isang housewife. Naging libangan ko na talaga ang pakikinig sa Barangay Love Stories simula nung pandemic. At magpahanggang sa ngayon, isa pa rin po ako sa mga libo-libo ninyong kabarangay. Kaya nga naisip ko rin na magpadala ng sulat sa inyong istasyon dahil baka sakaling merong makarelate sa kwento ng buhay ko. Sisimulan ko ang pagsasalaysay noong 27 years old ako. That time ay meron na akong 4 na taong gulang na anak na lalaki.
Pero nang mga panahong ipinagbubuntis ko siya ay sina mama at papa ang kasama ko para umalalay sa akin dahil iniwan ako at hindi pinanagutan ng ex-boyfriend kong si Justin. Pero kinaya ko naman at noon ko lang din nasabi sa best friend kong si Jessel ang tungkol sa pinagdaanan ko. Nagkita kasi kami noon nang bisitahin niya ako sa bahay namin pagka-uwi niya galing sa abroad, Papa Dudut. Grabe! Hindi ko akalain na pag nagkita na pala uli tayo meron ka ng 4-year-old son? Ang bilis ng panahon! Oo nga eh. Pasensya ka na, hindi ko man lang nabanggit sa'yo. Okay lang yon. Nawalan din tayo ng komunikasyon eh. Bukod doon, naglaylo rin talaga ako sa social media. Kasi nahihiya nga ako. Bakit ka naman nahihiya? Hindi ko kasi akalain na mabubuntis ako ni Justin. Tapos, iiwanan niya ako. Kakagraduate ko lang noon ng college. Nagsisimula pa lang ako sa career ko pero kailangan kong unahin yung pagbubuntis ko. Dahil maselan nga. Buti na lang talaga nandito sina mama at papa para asikasuhin ako. Talaga? Pasensya ka na rin, wala man lang ako sa tabi mo bilang best friend. Okay lang yun, ano ka ba? May kanya-kanya na tayong buhay eh. Kahit na. Pakiramdam ko'y nabando na kita ng mga panahong dapat kasama mo ko sa tabi mo. Pero sandali, yan ba yung parehong Justin na nabanggit mo sa akin noon na manliligaw mo? Oo, siya nga. Sinagot ko siya, naging kami. Tapos nabuntis niya ako. Tapos tinakasan ka niya? Oo. Grabe, may mga lalaki palang ganun? Unfortunately, meron. At isa na nga dun si Justin. Mas ramdam ko na ngayon kung gaano kahirap sa'yo yung pagbubuntis mo. Plus yung pangiiwan pa nung mokong na yun. Ay, pero buti hindi mo naisipang ipalaglag yung anak mo. Kasi syempre, sabi mo nga kakagraduate mo pa lang tapos iniwan ka pa nung Justin na yun. Natakot ako, oo. Pero hindi naman sumagi sa isip ko yun. Kaya nga nilakasan ko na lang ang loob ko na magsabi kina mama at papa tungkol sa pagbubuntis ko. Kahit na alam ko magagalit sila sa akin. Ayun, nagalit nga sila. Pero mas nanaig pa rin yung pagiging magulang nila. Noon pa lang naman mahal na mahal ka na ng mga magulang mo. Kaya siguradong hindi ka nila matitiis. Kaya nga thankful ako sa kanila. Simula nun, nangako ako sa sarili ko na gagawin ko lahat para maging ligtas yung pagbubuntis ko sa baby ko. Nai-imagine ko na sobrang saya nyo nung pinanganak na siya. Oo, naiyak pa nga ako nun, lalo nung unang beses ko siyang mahawakan at mabuhat. Iba talaga sa pakiramdam kapag naging nanay ka na. Kahit mahirap, kahit nakakapagod, makita mo lang na masaya yung anak mo, babalik na agad yung lakas mo. Mas lalo tuloy akong humanga sa'yo. Biruin mo, nalagpasan mo lahat yan ng mag-isa. Ang galing-galing mo. Hindi naman, sakto lang. Anong sakto ka dyan? Ikaw ha? Pahambol? Oh, ikaw naman ang magkwento. Kumusta naman yung naging buhay mo sa abroad? Ayun, puro trabaho lang. Alam mo na, mahirap lang pamilya namin. Kaya nga nung nakagraduate ako, sinikap ko na talaga mag-focus sa trabaho para kumita ng pera. Gusto ko rin kasi mapag-aral ng college yung nakababata akong kapatid. Sa awa ng Diyos, kakagraduate lang niya last year. Wow, congratulations! Ang galing mo rin eh. Katulad ka pa rin ng dati, dedicated sa mga ginagawa mo. Hindi na ako katulad ng dati kasi mas seryoso na ako sa buhay ngayon. Nung high school kasi tayo parang biro-biro lang sa atin lahat eh. Iba na pala talaga pag nagtatrabaho ka na. Totoo rin naman yun. Kaya nga napasabi na lang ako na bakit kailangan pang tumanda ng tao. Dati excited ako makapagtrabaho pero nung naranasan ko na, biglang kabig. Ayoko na. Pero syempre, nandun na ako. Alangan namang umatras pa ako, di ba? Tama. Parang ikaw lang yan. Hinarap mo at hindi mo inatrasan ang pagbubuntis mo. Papadudot kung meron mang tao na tinuring kong kapatid sa ibang nanay ay si Jessel yon. Magkaklase kami nung high school kung saan ko siya unang nakilala.
Magkasing edad lang din kami at pareho rin ang personality. Yun bang palatawa, kalog at hopeless romantic. Pareho rin kaming ligawin ng mga lalaki pero sa aming dalawa ako yung laging nagkaka-boyfriend. May pagkapihikan kasi siya sa mga lalaki at wala akong naalala na nakwento niyang may nagustuhan siya sa mga nanligaw sa kanya. Pero wala namang kaso dahil nag-aaral pa lang naman kami ng mga panahong yon. Nang tumungtong na kami sa kolehiyo ay nagkahiwalay kami ng pinasukang university dahil umuwi sa Cebu ang pamilya niya. Doon na siya nag-aral at pagka-graduate niya ay nagtrabaho siya sa ibang bansa. Tuluyan na kaming naging malayo or malayo sa isa't isa hanggang sa dumalang na lamang ang aming komunikasyon. Dahil naging busy na kami sa sarili naming buhay at karera, tapos ay nabuntis pa ako. Dumating pa nga sa punto na hindi na talaga nag-update sa social media si Jessel kaya minado akong naging malayo na rin ang loob ko sa kanya. Pero alam ko sa puso ko na siya pa rin ang best friend ko na tinuring ko na parang tunay na kapatid. Kaya nga masakit kay Jessel na malamang hindi nag-work out ang relationship namin ni Justin na siyang nabanggit ko sa kanya noon na bago kong manliligaw. At mas nadagdagan lang ang inis niya rito nang nagbunga pala ng bata ang relasyon namin. Pero hindi ako nito pinanagutan. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at nagulat na lamang ako nang biglang nag-reach out sa messenger ang tatay ng anak ko. Ba't parang balisa ka dyan? Ha? Ako? Balisa? Oo, kanina pa kasi ako nagkukwento pero kung hindi delayed yung response mo, hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi ko. Ganun ba? Pasensya ka na ha? Okay lang, hindi rin naman mahalaga yung sinasabi ko. Pero ano ba kasing problema? Pwede mong sabihin sa akin, baka makatulong ako. Ano kasi? Ano nga? Natatandaan mo ba si Justin? Oo, yung mo akong natatay ng anak mo? Bakit? Anong meron sa kanya? Last night, nag-reach out sa akin sa messenger. All of a sudden? Oo, Anong sabi? kinukumusta kami ng anak ko. Tinamaan naman talaga ng lintik. Kundi ba naman talaga makapalang mukha niya? 4 na taon lang naman ang nakalipas simula nung iwanan niya kayo. Tapos bigla-bigla siya magre-reach out sa'yo sa messenger para mga musta na para bang walang nangyari? Kaya nga nagulat talaga ako. And at the same time na inis. Kasi kung kailan naman nakamove on na ako sa kanya, saka pa siya bigla magpaparamdam. Baka naman tinatalaban ng konsensya kaya ganun. Hindi ko alam eh. Ang tanong, nireplyan mo ba nung nag-chat? Nung una hindi. Pero ang kulit-kulit niya. Gusto raw niyo makita yung anak namin. Nag-sorry pa nga siya sa pangiiwan niya sa amin nun sa ere. Tapos gusto rin daw niya magsustento. Kapal talaga ng mukha! Kung nakakatagos lang yung kamay sa screen ng cellphone, baka nabigyan ko na yun ng magkasawang sampal eh. Anong sabi mo sa reply mo? Tigilan niyo na kami. Kasi hindi naman siya kilala ng anak namin. Pero pinagpipilitan niyang siya pa rin daw ang tatay ng bata eh. Kaya may karapatan siya. Meron kung di niya kayo nung tinakasan at nagsustento siya. Yun na nga. Hirap sa mga lalaking yan, kala mo nag-iwan lang ng gamit tapos babalikan na lang kung kailan nila maisipan. Ganon kasi trato nila sa ating mga babae. Bagay lang at hindi tao na may damdamin din. Ay, ano kayang gagawin ko rito kay Justin pag nangulit pa siya? Alam mo may naiisip ako pero syempre, ikaw pa rin na magde-decide sa huli. Sige, ano yun? I-block mo. Pag nag-chat uli gamit ibang account, i-block mo uli. For sure mananawa rin yun. Pag hindi pa rin tumigil, takutin mong ipapablatter sa barangay. Tingnan natin kung hindi mabahag ang buntot niya na parang aso. Grabe naman yung ipabarangay. Ayoko namang umabot kami sa ganun. Kaya nga sana, wag na siyang mangulit kasi siya rin ang madedehado sa inyo. Baka nga makasuhan pa siya kasi wala man lang siyang sustento lalo nung panahong nagbubuntis ka. Kaya umayos-ayos talaga siya. Pero naisip ko rin kasi na, what if sincere naman siya sa pakikipag-reconnect niya sa akin para sa anak namin? Gaga ka ba? Sorry na. Curious lang din kasi ako sa dahilan niya kung bakit niya kami iniwan nun.
Ang sabihin mo, baka naman may feelings ka pa rin sa kanya. Wala na no, naka-move on na nga ako, di ba? Sus, baka naman sinasabi mo lang yan, pero ang totoo hindi pa talaga. Kasi hindi ka makakaramdam ng curiosity na malaman pa yung mga dahilan niya kung totoong naka-move on ka na. Ibig sabihin lang nun, may paki ka pa sa kanya. Ganun ba yun? Oo, ganun yon. Kaya kung ako sa'yo, wag mo nang i-entertain yung Justin na yan. Nakaya mo nga na wala siya sa buhay niyong mag-ina ng 4 na taon Tapos bigla na lang siyang susulpot na parang kabute? Pustahan, baka pinapaasa ka lang yan. Bakit naman niya ako paaasahin? Siyempre, sinusubukan niya kung tanga ka pa rin, katulad ng dati. Ouch, ang sakit naman nun. Masasaktan ka talaga, lalo kung magpapauto ka pa rin sa lalaking yon. Ay, sinasabi ko talaga sa'yo, Krishna. Papadudot malaking palaisipan talaga sa akin kung bakit bigla na lang nagparamdam sa amin ang anak ko si Justin. Siguro'y tama si Jessel sa sinasabi niyang baka tinalaban ito ng konsensya kaya bigla namang itong gustong magpakatatay sa aming anak. Sa kabilang banda ay hindi ko naman napigilang makaramdam ng takot dahil baka kunin ni Justin ang anak ko sa akin. Pero buti na lamang at sinabi ni Jessel na imposibleng mangyari yon dahil mas may laban at karapatan ako sa aming dalawa. Nagpatuloy ang pangungulit ni Justin sa akin sa Messenger. At lahat ng iyon ay binalita ko sa best friend ko. Siguro nga ay nakulitan na siya sa akin kaya sinabihan na naman niya akong i-block na lamang si Justin. Pero hindi ko pa rin magawa-gawa. At buti na lang at hindi ko ginawa dahil kinausap ako ng ex ko na gusto na raw niyang magsustento sa amin ang anak ko. Nang mga panahong yon ay naghihigpit ako ng sinturon dahil nagkasakit ang mama ko. Kaya nga napagkasos ako ng malaki at mas lalo akong nangailangan ng pera papadudot ng mga panahong yon na kailangan ko para sa panggastos naming mag-ina. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot masasabi kong malaki ang naitulong ng perang pinadala ni Justin para maipagamot ko ang anak namin hanggang sa gumaling ito. At kahit na nga nakalabas na sa ospital ang anak namin ay hindi pa rin tumigil si Justin sa pangungumusta rito at pagpapadala ng sustento. Na-appreciate ko yon lalo na ako. Na ako lang mag-isa ang nai-stress sa tuwing may dinaramdam ang anak ko. Nasabi ko nga sa sarili ko na buti na lang talaga at nandyan si Justin. Kaya nga naisip ko na baka masyado ko namang ipinagdadamot sa kanyang bata samantalang anak din naman niya ito. Doon ako nag-decide na ipakilala ang anak namin ni Justin sa kanya. Kaya naisipan kong papuntahin siya sa ika-5th birthday ng aming anak na gaganapin sa susunod na buwan. Tuwang-tuwa nga si Justin nang padalahan ko siya ng invitation at nagsabi pa siya na sasagutin niya ang cake at clowns para sa party ng aming anak. Bagay na hindi ko na rin naman tinanggihan papadudot. Wow, bongga naman itong birthday party ng anak mo, Krishna. Oo, sinikap ko talaga mabigyan siya ng magandang birthday party. Lalo na lumalaki na siya. Mas na-appreciate niya na yung mga bagay. Oo nga may pa-clown pa nga Aliw! Pero teka, siguro naman hindi ka umutang para magpa-party ng bongga ha? Kasi di ba last month medyo nangailangan kayo ng pera dahil sa pagkakasakit ng mama at anak mo? Hindi naman ako nangutang. May konting ipon naman ako pero yung totoo, tinulungan ako ni Justin para mabigyan ng magandang birthday party yung anak namin. In fact, siya yung sumagot ng cake at clown. Sandali. Ano ka mo? Alam ko magagalit ka pero kasi... Hindi naman ako galit. Ang akin lang, akala ko pa naman nilubayan na kayo ng Justin na yan. Hindi pa rin pala. Tapos ngayon malalaman ko na nagbigay ng pera at sumagot ng cake at clown para sa birthday party ng anak nyo? Wow! Oo, tsaka
Siya rin yung tumulong sa akin nung nangangailangan ako ng pera sa pagkakasakit ng anak namin. Eh bakit hindi ka lumapit sa akin? Alam ko kasi na may pinagagamitan ka rin sa pera mo. Kahit na. Pwede naman kitang pahiramin. Anak mo naman yan. Okay lang. Desisyon ko rin naman na wag nang ilayo kay Justin yung anak namin. Kasi pagbalik-balik ta rin ko man ang mundo, mag-ama pa rin sila. So ibig sabihin yan, ayos na sa'yo na mag-co-parenting kayo ni Justin? Oo. Okay, sabi mo nga. Desisyon mo yan. Thank you, Giselle. No worries. Basta umayos-ayos pa rin yan Justin na yan ha. Hindi porke pumayag ka nang ipakilala sa kanya yung anak nyo makakalimutan ko na yung atraso niya sa'yo. Anong atraso? Justin, ikaw pala. So ikaw pala si Justin. Yeah, ako nga. And you, Miss Beautiful? Huwag mo ako matawag-tawag ng ganyan ha. May pangalan ako. Justin, siya nga pala si Giselle, best friend ko. Giselle, siya si Justin, tatay ng anak ko. Nice to meet you, Giselle. Nice to meet you mo mukha mo. Wow, wag ka na magalit sa akin. For sure, nakwento sa'yo ni Krishna yung nangyari sa amin few years ago. Pati na rin yung hindi ko pagsusustento sa anak namin. Bata pa ako noon, hindi pa handang maging ama. Pero nagbago na rin naman ako ngayon. Kaya nga kinulit ko talaga si Krishna na ipakilala sa akin yung anak namin at bigyan ako ng pagkakataon para makabawi. Totoo yun. At nakikita ko naman na nagbago na talaga si Justin. Justin? Nako, siguraduhin mo lang talaga yung mga pinagsasasabi mo. Kasi pag nagsisinungaling ka, lagot ka sa akin. Bilang best friend ni Krishna, ayoko na uli siyang masaktan dahil sa pangiiwan mo sa kanya noon. Hindi na kailangan yan. Kasi matagal na naman kaming tapos ni Justin. Kung anong meron kami ngayon, yun dahil sa anak lang namin. Pero pwede pa rin naman ako mangako. Para lang makasiguro si Giselle na nagbago na nga ako. I swear, hindi ko nasasaktan si Krishna at ang anak namin. So, okay na ba yon, Giselle? Oo, okay na yon. O paano? Maiwan ko muna kayo. Pupuntahan ko lang yung anak ko. Kasi makikipaglaro ako sa kanya. Sige. Papadudot na takot talaga ako kasi baka magskandalo si Giselle kapag nakita at nakilala niya si Justin. Alam ko kasi nagalit siya rito base pa lamang sa mga kwento ko sa kanya noong nagkita kami ulit. Kasalanan ko naman kasi siniraan ko sa kanya si Justin pero hindi ko rin naman nakalain na biglang magpaparamdam sa akin muli ang ex-boyfriend ko. Pero noong matapos ngang kausapin ni Giselle nang maayos si Justin, nang ipakilala ko sila sa isa't isa ay nakahinga na ako ng maluwag. Nagpatuloy ang masayang birthday party ng anak ko ng araw na yon. At aaminin ko na sa lahat ng mga celebration namin ng birthday niya, yun ang pinakamasaya kasi nandun si Giselle ang best friend ko at si Justin na tatay ng anak ko. Nagpatuloy ang communication namin ni Justin kahit natapos na ang party ng anak ko. Pero hindi naman namin pinag-usapan ang tungkol sa amin dahil puro lang sa bata ang topic namin. Ayos na rin yon dahil ayokong makagulo sa buhay ni Justin sakaling meron na siyang bagong karelasyon. Mabilis na lumipas ang 2 buwan at napansin ko na dumalang na ang pangungumusta ni Justin sa anak namin. Madalas ako yung nagpapadala ng picture ng bata sa kanya para naman aware siya sa mga nangyayari sa bata. Pero inaabot ng 1 o 2 araw bago niya isin ang chat ko. Nilalike lang din niya ang mga messages ko o di kaya ay hindi na niya nire-replyan. Tapos 1 beses ay pumalya siyang magbigay ng sustento pero hindi ko siya sinita. Tinawagan ko na lamang siya ng pansin nang naulit yon ng sumunod na buwan. Pero hindi ko na sinin o nireplyan man lang ni Justin sa messenger ang mensahe ko. Agad ko ngang sinabi sa best friend ko nung 1 beses na niyaya ko siyang lumabas para magkape at magbonding papadudot. Nang lulubog lilitaw yung pagpaparamdam ni Justin sa anak namin. Tapos lagi pa siyang hinahanap sa akin ng bata.
Napapagod na ako sa pagpapalusot sa anak namin kung nasa ng papa niya. Uy, shucks! Ang gwapo naman niya sa regalo kong polo shirt. Sino? Ha? Wala. Naku, may boyfriend ka na ba? Wala rin, no? Saka bakit hindi ko naman sasabihin sa'yo, best friend kita? Kung sakali mang meron, ikaw ang unang makakaalam. Ah, ano na nga uli yung sinasabi mo? Ha? Tungkol kay Justin. Anong tungkol sa kanya? Akala ko in good terms na kayo. Akala ko rin eh. Pero mukhang pinaglalaroan niya lang kami ng anak ko. Bakit? Ano nga uli ginawa niya? Hindi na naman nagpaparamdam sa amin. Kapag nagsisend ako ng pictures ng anak namin sa kanya tsaka update, wala naman siyang sinasabi. Minsan parang hindi pa siya interesado kasi matagal bago niya isin yung message ko. Baka naman busy lang sa trabaho. Naisip ko rin naman yun. Pero sana kahit konting oras, paglaanan niya yung anak namin. Pumayag na nga ako na ipakilala sa kanya yung bata. Excited pa nga siya eh. Tapos bigla naman siya magkakaganyan. Ang bilis mo naman i-judge yung tao. Baka busy lang talaga sa trabaho. Di ba ahente yun? Baka kumukota. Ewan ko. Kasi 2 months na rin siyang hindi nagpapadala ng sustento sa anak namin. Ay talaga? Oo, kaya nga naiinis ako kasi paasa siya. Sana talaga nakinig na ako sa'yo nun. Sana hindi ko na siya hinayaan na bumalik pa sa buhay namin ng anak ko. Bakit naman? Di ba sabi mo naka-move on ka na sa kanya? Oo, pero paano yung anak namin? Paano mag-move on sa kanya yung bata sakaling biglaan na naman siyang hindi magparamdam at maglaho na parang bula? Sa bagay, masakit nga yun sa part ng anak mo, lalo naging close na sila ng tatay niya. Sinabi mo pa. Gabi-gabi nga siyang hinahanap sa akin ng anak ko. Naubusan na lang ako ng isasagot. Tingin ko mapapagod din yung anak mo. Kaya hayaan mo na lang. Ngayon lang yan kasi kakakilala pa lang naman niya sa tatay niya. Pag nasanay yan na hindi na uli nakikita si Justin, for sure hindi na niya hahanapin yung tatay niya. Sobra ka naman? Anong tingin mo sa anak ko pampalipas oras lang ni Justin? Gaga, wala akong sinabing ganyan ha. Para kasing ganun yung ibig mong sabihin. Yun bang kapag gusto lang ni Justin makita yung anak namin, saka siya pupuntahan sa bahay? Kung ayaw niya, baliwala na sa kanya, ganun ba? Hindi mo naman kasi mapipilit si Justin kung biglang nagbago yung priority niya sa buhay. Saka baka akala mo lang talaga na handa na siya magpakatatay sa anak niyo, pero mali ka pala. Kung totoo man yung sinabi mo, hindi pa rin pala nagbabago si Justin. Katulad pa rin siya ng dati. Paasa at mangiiwan sa ere. Papadudot noong ko nga lang nakausap si Giselle pero parang hindi pa namin nasulit dahil mas madalas pa siyang nakatingin sa cellphone niya kaysa mag-focus sa pinag-uusapan namin. Pero hindi ko na siya sinita dahil nakikita ko naman na masaya siya. Sa isipan ko ay baka may love life na ang best friend ko at kung totoo nga yun ay masayang masaya ako para sa kanya. Ine-expect ko na ikukwento niya sa akin ang tungkol sa kachat niya pero umikot lang sa buhay namin ang pinag-usapan namin ng araw na yon. Hindi ko na lang masyadong dinamdam dahil baka hindi pa ready si Giselle na banggitin ang tungkol sa love life niya. Pero pagkatapos ng araw na yon ay nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi ko lang may paliwanag kaya pinagsawalang bahala ko na lamang. Nagdaan pa ang mga araw, dumalang na talaga ang pakikipag-communicate sa akin ni Justin hanggang sa nagulat na lamang ako dahil nakablock na ako sa messenger niya. Tapos ay hindi rin nagre-reply sa mga chats ko si Giselle. Hinayaan ko na lamang muna siya dahil baka abala siya sa ibang bagay. Pero lumipas na lamang ang 1 buwan ay tuluyan ng hindi nagparamdam sa akin ang best friend ko. Ni hindi na rin siya dumadalaw sa bahay namin. At nalaman ko na nga lang na umuwi raw ito ng Cebu pero hindi man lang nagsabi sa akin o kahit man lang nagpaalam na may pupuntahan siya. Papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi na nga naging active sa social media si Giselle nang umuwi siya sa Cebu. May 1 beses na sinubukan kong tawagan ang number niya pero cannot be reached na ito. Yun ang naging hudyat ko para tigilan na ang pakikipag-communicate kay Giselle dahil wala rin naman akong mapapala pa. Pero nasaktan pa rin ako kasi ang alam ko
ay wala naman akong ginawang masama sa kanya para iwan niya bigla sa ere. Dumagdag pa yung frustration ko kay Justin dahil sa pambablock niya sa akin sa messenger matapos niyang magparamdam at sandaling magpakatatay sa aming anak. Sa isipan ko ay pinaglaruan lang niya kami ng anak ko. Kaya naman galit na galit ako sa kanya. Nagdaan ng 3 taon, naka-move on na ako sa pang-ghost sa akin ni Justin. Sinabi ko nga sa sarili ko na kung magparamdam pa siya ulit ay hindi ko na siya bibigyan ng pagkakataon matapos niya yung sayangin. Pinaliwanag ko rin sa anak ko na wala na ang tatay niya kaya wag na niya itong hanapin pa. Tapos nakilala ko naman si Vincent na siyang naging boyfriend ko at hindi nagtagal ay naging fiancé. Siya rin ang pumalit sa pwesto ni Justin bilang father figure sa anak namin, Papa Dudut. Saan niyo gustong pumunta sa next date natin, mahal? Ha? Naku, kahit dito na lang sa bahay. Okay na sa amin yun ng anak ko. Sa akin naman yata hindi okay yon. Bakit naman? Siyempre, gusto ko kayong dalhin na mag-ina sa magagandang lugar. Pero nakakahiya kasi, mahal. Bakit ka naman mahihiya? Kasi mapapagastos ka pa. Kung dito lang tayo sa bahay magde-date, mas tipid. Magluluto na lang ako ng mga paborito mong pagkain. Talaga? Oo. Gusto mo ba ng pasta? Oo naman. Pero iniisip ko kasi baka mapagod ka lang sa pagluluto. Kung kakain na lang tayo sa labas, mas madali. Wala namang kaso yon kasi ikaw naman yung pinaglulutuan ko. Alam mo, gusto kitang alagaan kasi mahal na mahal kita. Thank you kasi minahal mo rin ako kahit na may anak na ako. Bakit naman hindi ko gagawin yon? Yung pagkakaroon mo ng anak yung pinakamagandang bagay na nangyari sa'yo. Kaya yun na rin yung pinakamaganda para sa akin. Ibang-iba ka talaga sa tatay ng anak ko. Kasi akala ko wala nang lalaki na katulad mo. Yung responsable, mapagmahal, maalaga. Kumuntik na nga ako nung hindi maniwala sa love dahil sa ginawa sa amin ni Justin. Pero totoo pala na inaalis ng Diyos yung taong hindi para sa atin. Para mabigyan ng puwang yung tao na nilaan niya para sa atin. At para sa akin, ikaw yun. Hindi mo lang ako minahal kasi mahal mo rin yung anak ko. Doon talaga ako thankful eh. Thankful din ako na nakilala ko kayo ng anak mo. Gabi-gabi bago ko matulog, lagi kong pinagdarasal na sana tulungan ako ng Diyos para maging mabuting tatay sa anak mo. Kasi yun yung bagay na hindi nagawa sa kanya ni Justin. Mabuting tatay ka na sa sarili mong paraan. Mahal na mahal ka ng anak ko. Kita mo naman, di ba? Oo. At mahal na mahal ko rin siya. Mas close na nga kayo kaysa sa amin. Uy, parang may nagsaselos dito oh. Hindi ah. Masaya nga ako kasi alam ko na may father figure na siya. Pero nung una, alam mo, natakot talaga ako kung paano magiging mabuting tatay sa kanya. Talaga? Bakit naman? Kasi wala naman akong karanasan. Sa isip ko, gano'n na ako kahanda. Paano kung makagawa ako ng mali? Pero sa huli, nakita ko na lang yung sarili ko na nagpapakatatay na sa kanya. Kung totoo man yung love at first sight, yun yung una kong naramdaman pagkakita ko sa anak mo, mahal. Hinding-hindi ko nga makakalimutan yung unang beses na nagkita kayo. Naiyak ka pa nga nun? Oo, hindi ko kasi talaga napigilan. Malapit ako sa mga bata. Ako na halos yung nag-alaga at nagpalaki sa mga pamangkin ko. Kaya nga alam ko na agad na ikaw talaga yung lalaking hinahanap ko. Yung lalaking gusto ko makasama hanggang pagtanda natin. Ganyan din yung nararamdaman ko sa'yo. Hindi na ako makapaghintay na iharap ka sa altar at sumumpa para maging asawa mo. Papa Dudut, thankful ako dahil dumating sa buhay ko si Vincent. Alam ko kasi sa sarili ko na handa na ulit ako magmahal nang makilala ko siya. Nasa kanya na ang lahat ng magaganda at mabubuting katangian na hanap ko sa isang lalaki. Mapagmahal, maalaga, maalalahanin at bukod doon ay mas una niyang minahal ang anak ko kaysa sa akin. Kaya alam ko na magiging mabuting tatay siya. Hindi rin lingid sa kalaman ni Vincent ang tungkol kina Giselle at Justin.
Maging siya ay nagtaka kung bakit bigla na lamang silang naglaho na parang bula. Magkaganon pa man ay hindi ko na binigyan ng puwang sa puso ko at isipan ko ang mga bagay na yon. Tapos na kami ni Justin at wala na rin siyang karapatan sa anak namin. May tampo naman ako kay Giselle dahil kinalimutan niya ang pagkakaibigan namin ng biglaan. Pero makaraan ang 2 linggo ay laking gulat ko nang makita ko nag-post sa Facebook si Giselle kasama ang isang batang babae na tansya ko ay nasa 2 taong gulang. Kamukhang kamukha niya ito kaya napag-chat ako sa kanya para kumustahin siya. Ewan, kahit sinabi ko na gusto ko nang mag-move on sa friendship namin, ay hindi ko naman basta-basta magagawa yon. Lagpas 10 taon na kaming magkaibigan ni Giselle at pinuring ko na rin siyang parang tunay na kapatid. 2 araw din ang nakalipas bago sinini Giselle ang chat ko sa messenger niya pero hindi niya yon nireplyan. Nakikita ko naman na active na ulit siya sa social media pero parang hangin na lamang ako sa kanya. Nasaktan ulit ako dahil wala naman akong ginawang masama para tratuhin niya ng ganon. Nung kinuwento ko yon kay Vincent ay kinomfort niya ako ng araw na yon. At niyaya ang mag-mall para manood ng sine at kumain. Tapos ay laking gulat ko nang mag-cruise doon ang landas namin ng best friend kong si Giselle habang kasama niya ang batang babae na kasama niya sa picture. Nang mga panahon na yon ay may kasama ang isa pang babae si Giselle. Pero nung nakita niya ako ay agad niyang pinasama rito yung batang babae at inutusan silang pumunta sa indoor playground ng naturang mall na kinakaroon na namin para maglaro, Papa Dudut. Giselle? Akala ko nasa Cebu ka, pero nasa Manila ka na pala? Oo, last month lang kami umuwi rito. Ganun ba? Pero bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Kahit yung pag-uwi mo sa Cebu, hindi ka rin nagpaalam man lang. Hindi ko naman responsibilidad na ipaalam sa'yo yung nangyayari sa buhay ko Kaya bakit kailangan ko pang sabihin at magpaalam sa'yo? Hindi naman sa ganun. Pero akala ko ba mag-best friend tayo? Oo, pero noon yon. Honey, nasan yung anak natin? Justin? Krishna? Anong ginagawa mo rito? Ako ang dapat magtanong sa'yo ng ganyan. Anong ginagawa mo rito? Bakit magkasama kayo ni Giselle? Mahal, sila ba yung Giselle at Justin na kinuwento mo sa akin? Oo, sila nga. At nagtataka ako kung bakit sila magkasama ngayon. Alam mo, kahit kailan mahina ka talagang pumick up. Hindi pa ba obvious? Kami na ni Justin at meron na kaming anak. Anak niyo yung batang yun? Oo! Walang hiya ka pala eh. Paano nangyari yun? Alam mo namang ex-boyfriend ko si Justin. Siya rin yung tatay ng anak ko. Ikaw na ang may sabi. Ex mo na si Justin. Ibig sabihin lang nun, tapos na kayo. Tungkol naman dyan sa sinasabi mong tatay siya ng anak mo, si Justin na mismo ang nagsabi sa akin na wala na siyang pakialam sa inyong mag-ina. Kaya nga hindi na rin siya no nagparamdam at nagsustento eh. Totoo ba yun, Justin? Oo, na-realize ko na hindi ko pala talaga kayang panagutan yung anak natin. Mali ko lang kasi pinilit ko pang makipag-communicate sa'yo. Pero buti na lang din nangyari yon. Kasi hindi ko sana makikilala si Giselle. Krishna, kapal na mukha mo. Bakit mo yung ginawa kay Justin? Kulang pa nga yung sampa na yun para pagbayaran niya lahat ng mga kasalanan niya sa akin at sa anak ko. Wiset, ang sakit nun Sumusobra ka na talagang babae ka. Sige, subukan mo saktan si Giselle. Ako makakalaban mo. Aba, at sino ka naman? Ikaw ba ang knight in shining armor ni Krishna? Ako lang naman yung boyfriend at fiancé niya. At hindi ko nahahayaan na saktan mo na naman siya. Nakaka-touch naman. Hindi ko akalain na meron pa palang lalaki na magtsatsaga sa tulad niyang may anak dahil nagalaw na ng... Justin! Subukan mo pa magsalita ng kabastusan tungkol kay Krishna. Dadagdagan ko pa yan. Ang yabang mo Vincent, tama na. Huwag mo nang patulan yung baliw na yan. Bastos eh. Nakakainis. Tumigil na nga kayo, pwede ba? Gusto niyo bang pagpiyastahan tayo ng mga tao rito? Eh ano naman? Ayaw mo bang malaman ng lahat ng mga tao rito kung gaano ka katraidor? Kapal na mukha niyo ni Justin. Nagtiwala ako sa inyo, pero pareho niyo ako niloko. Galit ako sa inyo. Lalo na sa iyo, Giselle. Sa dinami-dami ng babae magugustuhan ni Justin, ikaw pa talaga?
Akala ko pa naman nun galit ka sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Tapos magiging kayo rin pala. Tinuring pa naman kitang parang kapatid pero traidor ka! Papadudot, may mga dumating na security guard para awatin kami. Pero umalis na rin kami kaagad ni Vincent pagkatapos noon. Hindi pa rin ako makapaniwala na sina Giselle at Justin ang nagkatuluyan. Kaya siguro hindi na ako kinausap ni Giselle noon dahil nga may namumuo na silang relasyon ni Justin. At hindi na rin sa akin nagparamdam si Justin dahil nga sila na ni Giselle. Kung ibang babae siguro ang nagkatuluyan ni Justin ay wala na akong pakialam. Hindi ko na rin naman siya mahal pero sa dinami-rami ng babae bakit si Giselle pa ang tinuring kong best friend at parang tunay na kapatid ang pinatulan niya. Pakiramdam ko ay tinaydor niya ako kaya hindi ko siya mapatawad. Pero siguro nga ay ganoon talaga ang buhay. Hindi porke tinuring mong kaibigan ay hindi ka na rin sasaktan. Mas lalo lang tuloy naging masakit sa akin ang pagtatapos ng pagkakaibigan namin ni Giselle dahil sa ginawa niya. Kinofort naman ako ni Vincent ang araw na yon dahil umiiyak pa rin ako hanggang makauwi sa bahay namin. Nag-alala nga si mama at papa pati na rin ang anak ko. Doon ko na nga sinabi sa kanila na nakita ko nga si Giselle at Justin sa mall kasama ang anak nilang babae. Sa huli tinanggap ko na lamang na kailangan ko ng kalimutan ng pagkakaibigan namin ni Giselle. Katulad ng pagkalimot niya sa pinagsamahan namin. Sa kasalukuyan, papadudot ay kasal na kami ni Vincent at masayang-masaya ako sa kanya. Sa kanya ko nahanap yung pagkakaibigan na nawala sa akin nang traidorin ako ni Giselle. Kumbagay, hindi ko lang basta asawa si Vincent, matalik ko rin siyang kaibigan at ipinagpapasalamat ko yon ng husto sa Panginoon. Kung tatanungin ninyo naman ako kung may balita pa ako kina Justin at Giselle ay nalaman ko kamakailan lang mula sa nanay ni Giselle na naghiwalay na rin sila matapos mambabae ni Justin. Nagkataon pa namang buntis noon si Giselle sa second child nila. Naawa ko sa kanya pero siguro yun na rin ang karma niya dahil sa ginawa niya sa akin. Napatawad ko naman siya pero hindi na muling maibabalik noon ang dati naming pagkakaibigan. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon ang aking kwento. More power po sa Barangay Love Stories at number 1 kayo sa puso namin. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Krishna.